Hollywood TV. Tahimik ang buong Monteverde Mansion. Ngunit sa loob ng malawak na bahay, walang sinuman ang makatulog. Paulit-ulit na tinitingnan ni Adrian ang litrato ni Liam at Lucas na ipinadala ng kanyang ama. Mahigpit ang pagkakahawak niya rito. Sa likod ng litrato ay nakasulat ang mga salitang hindi niya makalimutan. Hindi mo sila mapoprotektahan habang buhay. At sa ibaba nito, Don Rafael Monteverde. Ang sarili niyang ama. Ang taong itinuring niyang gabay sa buong buhay niya. Ang taong tumulong sa kanyang itayo ang Monteverde Holdings. Ngunit ngayon, siya rin pala ang taong may pakana sa lahat. Adrian. Mahina ang boses ni Isabela. Nakatayo siya sa may pintuan. Hindi siya lumingon. Sinabi mo sa akin na 10 taon kang pinilit na lumayo. Oo. Pero hindi mo sinabi kung bakit. Napayuko si Isabela. Natakot ako. Sa ama ko. Sa lahat. Dahan-dahang lumingon si Adrian. Sabihin mo sa akin ang buong katotohanan. Huminga ng malalim si Isabela. Kapag sinabi ko sa iyo, baka magbago ang tingin mo sa akin. Hindi na mahalaga kung ano ang tingin ko sa iyo. Bahagyang napangiti si Isabela sa kabila ng kanyang mga luha. Para sa akin, mahalaga. Tumahimik sila. Makalipas ang ilang segundo, nagsimula nang magsalita si Isabela. 10 taon ang nakalipas, noong malaman kong buntis ako. Napahawak si Isabela sa kanyang tiyan. Akala ko iyon na ang pinakamagandang araw ng buhay ko. Sinabi ko sa sarili ko na kapag dumating ka, bubuo tayo ng pamilya. Pero bago ko pa man masabi sa iyo ang lahat, nalaman ng ama mo. Napakunot ang noo ni Adrian. Paano? May nakita siyang medical record ko. At pagkatapos, pinuntahan niya ako. Naalala ni Isabela ang araw na iyon. Isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang maliit na bahay. Bumaba si Don Rafael, kasama ang 2 bodyguard. Isabela, Mr. Monteverde, hindi mo maaaring ipanganak ang batang iyan. Nanlaki ang mata ni Isabela. Anak po ninyo ang ama ng magiging apo ninyo. Hindi ko tinatanggap ang batang iyan. Pero mahal ni Adrian ang magiging anak namin. Adrian will never know. At kung susubukan mong sabihin sa kanya. Malamig ang tingin ni Don Rafael. Masisira ang buhay niya. Napapikit si Isabela habang inaalala ang nakaraan. Sinabi niya na sisirain niya ang negosyo mo. Naaalisin niya ang lahat ng pera at kapangyarihan mo. At sinabi niyang kung lalaban ako. Tumingin siya kay Adrian. Ilalayo niya sa akin ang mga anak natin. Nanigas si Adrian. Pero bakit? Hindi ko alam noon. Hanggang sa, tumigil si Isabela. Hanggang sa malaman kong hindi lang pera ang dahilan. Biglang may marinig silang tunog mula sa hallway. Pareho silang napalingon. May tao ba? Tanong ni Adrian. Walang sumagot. Lumabas siya ng silid. Sinundan siya ni Isabela. Madilim ang hallway. Tanging ilaw mula sa chandelier ang nagbibigay ng bahagyang liwanag. Security, sigaw ni Adrian. Maya-maya ay dumating ang 2 security. Sir, may nakita ba kayong tao rito? Wala po. Tumingin si Adrian sa paligid. May kakaiba siyang nararamdaman. Check every room. Yes sir. Habang umaalis ang mga security, may napansin si Isabela sa sahig. Isang maliit na gintong cufflink. Pinulot niya ito. Adrian. Tiningnan niya ang cufflink. Agad nagbago ang mukha ni Adrian. Kilala niya iyon. This. Kanino? Hindi agad siya sumagot. Sa assistant ng ama ko. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, isang lalaki ang tahimik na pumasok sa isang madilim na opisina. Nakatayo sa harap ng malaking bintana si Don Rafael. Nasaan na sila? Nasa mansion na po ni Adrian. At ang mga bata, ligtas. Bahagyang ngumiti si Don Rafael. Hindi sila dapat saktan. Sir, paulit-ulit kong sinabi, huwag na huwag ninyo silang sasaktan. Pero bakit po? Dahan-dahang humarap si Don Rafael. Dahil hindi nila alam kung gaano sila kahalaga. At kapag nalaman ni Adrian ang tunay na dahilan, tumigil siya. Maaaring mawala sa akin ang lahat. Balik sa Monteverde Mansion. Hindi makatulog ang kambal. Nagising si Lucas dahil sa isang kakaibang ingay.
Brother, nagmulat ng mata si Liam. Ano? May narinig ako. Pareho silang nakinig. May mahinang yabag sa hallway. Lumapit si Liam sa pinto. Don't, bulong ni Lucas. Baka si Mommy. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Walang tao, ngunit may isang envelope sa sahig. Ano iyon? Pinulot ni Liam. May pangalan niya. Liam Monteverde. Nanlaki ang kanyang mga mata. Monteverde. Binuksan niya ang envelope. May isang lumang picture sa loob. Larawan ng isang batang lalaki. At sa likod nito ay may sulat. Kapag nalaman mo kung sino ang batang ito, malalaman mo kung sino talaga ang iyong ama. Napatingin si Lucas sa kapatid. Brother, sino yan? Hindi sumagot si Liam, dahil hindi niya alam. Biglang dumating si Adrian. Anong ginagawa ninyo? Mabilis na itinago ni Liam ang picture. Wala po. Napansin ni Adrian ang kaba sa kanilang mukha. May nangyari ba? Umiling si Lucas. May nakita lang po kami. Ano? Tahimik si Liam. Lumapit si Adrian. Hindi kayo mapapagalitan. Sabihin ninyo sa akin. Dahan-dahang inilabas ni Liam ang picture. Nang makita ito ni Adrian, biglang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Where did you get this? May nag-iwan po sa labas. Kinuha ni Adrian ang picture. Hindi siya makapaniwala. Ang batang nasa picture ay siya, noong 9 na taong gulang siya. Sa likod nito ay may isang lumang petsa, 1999. At may isang pangalan, Elena. Napatingin siya kay Isabela. Kilala mo ba ang pangalang ito? Nanginginig si Isabela. Adrian. Sino si Elena? Walang sagot. Isabela. Siya ang, huminto siya. Siya ang unang anak ng ama mo. Napaatras si Adrian. Anong ibig mong sabihin? May kapatid kang babae. Impossible. Akala mo ikaw lang ang anak ni Don Rafael. Pero hindi, may isang anak siyang babae bago pa kayo nagkaroon ng pamilya. Napatingin si Adrian sa picture. Nasaan siya? Umiling si Isabela. Patay na. Tahimik ang buong silid. At paano siya namatay? Hindi agad sumagot si Isabela. May nagsabi sa akin na aksidente. Pero hindi ako naniniwala. Ang nakaraan ni Don Rafael. Sa kabilang lugar, binuksan ni Don Rafael ang isang lumang drawer. May isang lumang picture doon. Larawan ng isang batang babae. Elena Monteverde. Hinaplos niya ang picture. Kung hindi ka sana umalis. May luhang tumulo sa kanyang pisngi. Marahil ay iba ang lahat. Biglang pumasok si Victor. Sir. Agad niyang isinara ang drawer. Ano? May problema. Ano? May nakakita sa amin. Sino? Si Adrian. Nanigas si Don Rafael. At may alam na siya tungkol kay Elena. Tahimik si Don Rafael. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi. Simulan na natin ang plano. Anong plano po? Kung ayaw niyang sumunod sa akin. Humarap siya sa bintana. Ilalabas natin ang sekreto na matagal kong itinago. Isang lihim na pag-uusap. Kinabukasan, maagang nagising si Adrian. Hindi niya maalis sa isip ang lahat. Ang kambal. Si Isabela, ang kanyang ama, at si Elena. Pumasok siya sa library at nagsimulang maghanap ng mga lumang dokumento ng pamilya. Makalipas ang halos 1 oras, may nakita siyang lumang file. Elena Monteverde. Binuksan niya ito. Birth certificate, medical records, school records, at isang death certificate. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Ang dokumento ay walang detalye tungkol sa sanhi ng pagkamatay. Bakit? Biglang may nagsalita mula sa likuran. Dahil hindi aksidente ang pagkamatay niya. Mabilis na lumingon si Adrian. Nakatayo roon ang matandang kasambahay na si Aling Rosa, na mahigit 30 taon nang naglilingkod sa pamilya Monteverde. Aling Rosa, lumapit siya. May alam po kayo tungkol kay Elena? Tumango siya. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo. Bakit ngayon? Dahil dumating na ang mga bata. Nanlaki ang mata ni Adrian. Anong koneksyon ng mga anak ko kay Elena? Napahawak si Aling Rosa sa kanyang dibdib. Bago namatay si Elena, may iniwan siyang isang kahon. Nasaan? Sa isang lugar na hindi alam ng iyong ama. Saan? Tumingin si Aling Rosa sa paligid. Sa lumang Monteverde Estate, may isang silid doon na hindi kailanman binuksan ng iyong ama. At nasa loob nito ang sagot. Ang lumang estate. Kinagabihan, nagpasya si Adrian na pumunta sa lumang Monteverde Estate. Ayaw sana niyang isama si Isabela, ngunit pinilit niya.
Kung tungkol ito sa pamilya ko, kasama ka. Adrian, baka delikado. Mas delikado kung wala tayong alam. Iniwan nila ang kambal sa mansion kasama ang security team. Habang nagmamaneho, tahimik si Isabela. May gusto akong itanong, sabi ni Adrian. Ano? Kung hindi tayo naghiwalay noon, sa tingin mo ba magiging masaya tayo? Napangiti ng mapait si Isabela. Siguro. At ang kambal, masaya silang lalaki kasama ang kanilang ama. Humigpit ang hawak ni Adrian sa manibela. Sayang. Adrian. Sayang ang 10 taon. Hindi sumagot si Isabela. Pareho nilang alam na hindi na nila maibabalik ang nakaraan. Pagdating nila sa lumang estate, sinalubong sila ng katahimikan. Luma na ang bahay, makapal ang alikabok, may mga lumang larawan sa dingding. At sa gitna ng hallway ay may isang malaking portrait ng batang si Elena. Napatingin si Isabela. Ang ganda niya, kamukha mo. Napatingin siya kay Adrian. No, yes. Bahagya silang ngumiti sa isa't isa. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman nilang unti-unting bumabalik ang dating closeness nila. Ngunit biglang, isang tunog ang narinig nila. May nahulog na bagay sa kabilang silid. Nagkatinginan sila. May tao, bulong ni Adrian. Kinuha niya ang flashlight. Dahan-dahan silang lumapit, binuksan niya ang pinto. Walang tao, ngunit bukas ang isang lumang drawer. At sa loob nito, may maliit na kahon. Kinuha ni Adrian. May pangalan sa ibabaw. For Adrian. Nanginginig ang kamay niya. Binuksan niya ito. May lumang liham. Sinimulan niyang basahin. Adrian, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nalaman mo na ang tungkol sa mga bata. Napatingin siya kay Isabela. Elena wrote this. Nagpatuloy siya. Huwag kang magtiwala sa iyong ama. Biglang nagbago ang mukha ni Adrian. Ngunit bago pa niya mabasa ang susunod na linya. Namatay ang ilaw. Madilim. Adrian. Stay behind me. May narinig silang yabag. May isang taong papalapit. At pagkatapos, isang boses ang narinig sa dilim. Matagal ko kayong hinihintay. Bumukas ang ilaw. At sa harap nila, nakatayo ang isang babaeng hawak ang lumang litrato ni Elena. Napatigil si Isabela. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Dahil ang babaeng nasa harapan nila, ay eksaktong kamukha ni Elena. Sino ka? Ngumiti ang babae. Ang tanong. Alam mo ba kung sino talaga ang namatay 10 taon na ang nakalipas? Abangan. Sino ang misteryosang babaeng kamukha ni Elena? Patay na nga ba talaga ang kapatid ni Adrian? At ano ang tunay na koneksyon niya sa kambal? Samantala, habang wala sina Adrian at Isabela sa mansion, may isang taong palihim na pumasok sa kwarto ni Liam at Lucas. At ang pakay nito ay hindi ang mga bata, kundi ang DNA test results na itinago ni Isabela. Sino ang makakakuha nito bago makabalik sina Adrian at Isabela? At dito na po, nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.